Magandang araw sa inyong lahat. Para sa ating first lesson sa music, identifying the values of notes and rests used in a particular song. Sa musika, meron tayong tinatawag na notes o nota, rest o pahinga. Laging tatandaan, notes represent sounds in music. Kabaliktaran niya ang rest dahil ang rest represent silence in music. Magsimula tayo sa mga nota o tinatawag nating notes. First note natin ay whole note. Tandaan, whole note, it receives 4 beats. Ang whole note ang may pinakamahabang time value sa lahat ng mga nota. Okay? Ganito siya. 1, 2, 3, 4. Ngayon, bubuin natin ang tinatawag nilang note rhythm tree. Ako tinatawag ko itong pyramid of notes. Makakatulong ito para mas lalo ninyong maintindihan ang mga time value ng bawat nota. Ang susunod nating nota ay tinatawag na half note. Yan. Kung mapapansin ninyo, sa whole note kanina ay bilog lang ang simbolo. Dito sa half note, nagkaroon na siya ng tinatawag na stem. Okay? So, ang part ng nota ng ating half note ay head at stem. Tandaan, half note receives 2 beats. Mayroong 2 beats sa half note. So, sa ibig sabihin, sa isang whole note, mayroong 2 half note. Ganito siya. 1, 2, 1, 2. Tingnan natin ang ating pyramid of notes o tinatawag nila na note rhythm tree. Kung mapapansin ninyo, sa taas may isang whole note, sa baba niya ay mayroong 2 half note. Para sa ating ikatlong nota, tinatawag natin itong quarter note. Ang quarter note, kung mapapansin ninyo, halos katulad siya ng ating half note. Ang pinagkaiba lang niya ay shaded na. Meron na siyang shaded head. Okay? At meron pa rin siyang stem. Tandaan, quarter note receive 1 beat. Kung ang quarter note ay tumatanggap ng 1 beat, ibig sabihin, sa isang half note ay may katumbas na 2 quarter note. At sa isang whole note ay may katumbas na 4 na quarter note. Ganito siya. 1, 2, 3, 4. Ngayon, i-check na natin sa tinatawag nating pyramid of notes. Yan. Ang ating susunod na nota ay tinatawag na 8th note. Sa 8th note, kagaya din ng quarter note, meron siyang shaded head at stem. Ang pinagkaiba lang nila, sa 8th note ay mayroong tinatawag na hook or flag. Tandaan, 8th note receive 1 half beat o meron siyang tinatawag na kalahating tunog. Kung ang 8th note ay half beat, ibig sabihin sa isang quarter note, mayroong katumbas na 2 8th note. Ngayon, i-check na natin sa tinatawag nating pyramid of notes o note rhythm tree kung tawagin nila. Ngayon, para sa ating huling nota na pag-aaralan ngayon, yung tinatawag nating 16th note. Yan. So, medyo kapareho naman din siya na tinatawag nating 8th note. No? Ang pinagkaiba lang nila, 2 na yung hook or flag na makikita nyo dito. So, kagaya ng 8th note, meron siyang stem at meron siyang shaded head. Tandaan, ang 16th note ay tumatanggap
o it receives 1/4 bit. Okay? So, kung 1/4 bit ang 16 note, sa isang 8 note, may katumbas na dalawang 16 note. Okay? So, i-check natin sa ating pyramid of notes. Karagdagang impormasyon para sa inyo. Ang dalawang 8 notes na pinagsama na nakikita ninyo sa larawan ay tinatawag na beamed 8 notes. At ang dalawang 16 notes na pinagsama ay tinatawag nating beamed 16th notes. So ayan, ngayon naman ay ating pag-aaralan ang rest. Okay? So ang unang rest natin ay tinatawag nating whole rest. Yan, huwag kayong malilito ha. Ang whole rest ay parang nakataob na sombrero. No? Tandaan, whole rest receive 4 bits. So, kagaya siya ng whole note, meron din siyang longest time value o mahaba din yung kanyang duration. Ang pagkakaiba lang nilang dalawa ay silence o katahimikan, walang tunog. So, ang mangyayari sa kanya ay yan ng whole rest. Okay? So, ayan, sa ating whole rest, silence ng 4 counts or walang tunog sa 4 na bilang. Okay? So, buuin natin ang ating tinatawag naman ngayon na pyramid of rest. O sa kanila, tinatawag nila itong rest rhythm tree. Okay? Check natin. Yan. Para sa ating pangalawang rest, no? Ay tinatawag nating half rest. Yan. Kung kanina ang whole rest ay parang nakataob na sombrero, ang half rest naman ay parang nakatayong sombrero. Okay? Tandaan. Half rest receives 2 bits. Okay? So, ibig sabihin, sa isang whole rest, merong dalawang half rest na katumbas nito. Okay? So, ganun din siya. So, ibig sabihin, literal na walang tunog. So, ibig sabihin, sa half rest, meron 2 bits na walang tunog o sounds. Okay? Then, check natin again sa ating pyramid of rest. Okay? Sa isang whole rest, mayroong katumbas ito na dalawang half rest. Okay? Ang susunod nating rest o pahinga ay tinatawag na quarter rest. Yan. So, kung mapapansin ninyo, ang itsura niya parang number 3. No? Para siyang number 3. Tandaan, ang quarter rest ay mayroong isang beat na walang tunog. Okay? So, ibig sabihin, kung ang isang half rest, ang katumbas niya ay dalawang quarter rest. O kung meron kang isang whole rest, meron kang 4 na quarter rest na katumbas nito. So, tandaan, ang quarter rest ay mayroong isang beat na walang tunog. So, buuin natin ang ating tinatawag naman ngayon na pyramid of rest. O sa kanila, tinatawag nila itong rest rhythm tree. Okay? Check natin. Next is 8 rest. So, kung mapapansin ninyo, ang simbolo ng 8 rest, meron itong maliit na bilog, pakalawit pataas, at guhit pababa. Para siyang number 7. Tandaan,
8 rest receives 1/2 bit. Ibig sabihin, ang isang quarter rest ay may katumbas na dalawang 8 rest. Ngayon, check natin ang ating pyramid of rest. Okay, para sa ating huling rest, ay tinatawag nating 16th rest. Okay, kagaya ng 8 rest, sa 16th rest makikita ninyo, naging dalawa na yung may kaunting pabilog at pakalawit pataas. So para siyang dalawang number 7 na pinagdikit, no? Ang 16th rest, tandaan, it received 1/4 bit, no? So ibig sabihin, sa isang 8 rest, mayroong katumbas ito na dalawang 16th rest. Okay? So buuin natin ang ating tinatawag naman ngayon na pyramid of rest. Dotted notes and dotted rest. So, in music, a dot is sometimes placed at the right side of a note or a rest. A dot added to a note or rest changes its length of time value. Okay? So, a dot gets half value of the note or rest it follows. So, ganito kasimple yan. Ang halaga ng tuldok ay kalahati ng bilang o ng halaga ng nota o pahinga na tinuldukan. So ito, magbibigay tayo ngayon ng example. Madali lang yan, ganito kasimple. Kung ang half note, makikita ninyo sa screen, ay nilagyan ng tuldok, tatawagin na siyang dotted half note. Okay? So, ulitin natin. Ang ibig sabihin ng tuldok ay dagdag na kalahati ng bilang o ng halaga nung nota o pahinga na tinuldukan. Dahil half note ang ating tinuldukan, ang half note ay may dalawang beats. Okay? O meron 2 beats ang half note. Malinaw tayo doon? So, ang kalahati ng 2 ay 1. So, ang magiging value o halaga ng tuldok, dahil nakadikit siya sa half note, ay 1. So, ang mangyayari ay 2 plus 1 equals 3. So, ibig sabihin, ang dotted half note ay mayroong 3 bits. So, hahaba ngayon. Okay? Hahaba ngayon ng tunog ng half note. Okay? So, isa pang halimbawa. Kung ang tutuldukan natin ay quarter note. Okay? So, makikita niyo sa screen. Ang tawag sa kanya is dotted quarter note. Ano ang time value ng quarter note? Very good. Ang quarter note ay may isang beat. Malinaw tayo doon? Dahil tinuldukan siya, ang kalahati ng bilang na 1 o ng quarter note ay half. Okay? Half. So, ang value ngayon ng tuldok doon sa quarter note ay half o kalahati. So, pag pinagsama mo siya, 1 plus half o 1/2 is equals to 1 and 1/2. So, isa't kalahating bilang ngayon ang tatanggapin na ng dotted quarter note. Okay? So, ito ay kaparehas lang din naman ng rest. So, ganun lang din siya. Kung half rest ay may dalawang kumpas o dalawang beat, magkakaroon siya ng karagdagang isang beat. So, magiging 3 beats na walang tunog. Ang dotted half rest. Okay?
Okay, so tapos na natin pag-aralan ang different kind of notes and rest and its time value. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, dyan sa chart natin, makikita ninyo ang iba't ibang klase ng mga nota, iba't ibang klase ng pahinga, notes and rest, at yung number of beats o yung kanyang time value. Ngayon, magpa-flash ako ng iba't ibang klase ng mga nota. Kumuha kayo ng lapis at papel, iguhit ninyo yung ipa-flash ko, yung papakita kong mga nota o pahinga. At tukuyin ninyo kung ano ang tawag dito at kung ilang beat ang katumbas nito. Handa na ba kayo? Okay, magaling. So, kung tapos na kayo sa pagsasagot, nandito na ang ating key to correction. I-check nyo kung tama ang inyong mga sagot. Meron akong katanungan sa inyo. Sa chart na nakikita ninyo, nandyan yung mga nota, nandyan yung mga pahinga, o yung notes and rest. At nandyan din yung ating time value o number of beats na tinatanggap ng bawat nota o pahinga. Ang tanong, ito ba ay permanente? O fixed na ba ang number of beats ng mga nota o pahinga? Okay? So, para masagot yan, sundan po natin ang ating susunod na lesson sa ating music. Para sa ating lesson number 2. Or, kung meron kayong kasagutan, maaari ninyong i-comment sa comment section natin. Okay? Bukas po ito para sa inyong lahat. Meron kayong gustong itanong, kung meron kayong gustong pang malaman, ay mag-comment lang po kayo at sasagutin po natin yan at gagawa natin ng isang lesson video.